Pinuli ka at pinagsabihan kang mataba at pangit ng lahat kaya't nagtangka kang magpakamatay upang matapos na ang mga panghahamak nila sa'yo. Ngunit ano nga ba ang ginawa ng ating bida na si Hana upang maibangon ang kanyang sarili laban sa mga bullying ito, at iyan ang ating nakaka-excite na aalamin sa movie natin ngayon na pinamagatang 200 Pounds Beauty. Sa simula ng movie ay may isang matabang babae na nagpunta sa isang shaman upang baguhin ang kanyang kapalaran at dahil napaka-clumsy ng babae kaya't nabwisit sa kanya ang shaman, ito ay si Hana na isang napakatabang babae, at kahit napakataba nito ay napakaganda naman ang kanyang boses at namumuhay lang siyang mag-isa kasama ang kanyang alagang aso. Isa ring siyang ghost singer ng sikat na singer na si Ami na nagli-lip-sync ng kanyang mga kanta imbes na kantahin niya ito ng live. May gusto si Hana kay Songjun na isang direktor na mayroong mayabang na ama na nagmamay-ari ng record company na naka-assign kay Ami. Hindi inaamin ni Hana ang kanyang nararamdaman sa direktor dahil nahihiya siya dito. At dahil sa sobrang bigat ay biglang lumubog ito sa studio kaya't dagli siyang tinawagan ng direktor dahil natigil sa pagkanta ito. Salamat na lang at hindi napano ito at sa wakas ay muling nakakanta ito bilang ghost singer ni Ami. Dahil sa sobrang kabaitan ni Songjun ay inakala niyang may gusto din sa kanya ang direktor. Iniwan at nasaktan na din dati si Hana dahil inayawan na siya ng kanyang ex-boyfriend at napagtanto niya na dahil ito sa kanyang sobrang katabaan. Kaya't nabigo ito at sinubukang mag-overdose ng diet pills ngunit nang isugod siya sa ospital ay nahirapan siyang buhatin ng mga doktor kaya't siya na lang ang kusang lumipat sa kabilang stretcher. Samantala ay si Jungmin naman ang kanyang best friend at isa din itong backup singer ni Ami at isang araw ay nagpatato silang magkaibigan ng isang African symbol na Hakuna Matata. Isang gabi ay inihatid siya ni Songjun sa isang mental hospital kung saan ay ginagamot ang kanyang ama, bago bumaba ay sinabi ni Songjun na pumunta si Hana sa kanyang birthday bukas. Kinabukasan ay nakatanggap si Hana ng isang red dress mula kay Songjun kung saan ay may nakasulat na isuot niya ito sa birthday party kaya't isinukat niya ito. Ngunit sa birthday party ay nagulat ang lahat dahil mas lalong bumakat ang mga taba ni Hana dahil sa red dress na ipinasuot sa kanya ni Songjun. Ngunit ito pala ay galing kay Ami upang maipahiya niya si Hana sa lahat kaya't nagtungo ito sa CR at nag-iiyak siya doon. Habang umiiyak ay narinig sila nito kung saan ay sinabi ni Songjun kay Ami na kahit na ginagamit lang nila ang boses ni Hana ay kailangan nilang maging mabait dito upang hindi sila iwanan. Sobrang nasaktan si Hana sa kanyang narinig kaya't sinubukan itong magpakamatay, ngunit bigla naman siyang tinawagan ng isa niyang ka-phone sex dati na isang pinakamagaling na plastic surgeon. Pinilit niya itong e-plastic surgery siya at sinabing ilalabas niya ang ni-record niyang pakikipag-phone sex ng surgeon sa kanya. Kaya't dagling pumayag ang doktor dahil sa takot nito. Kahit mabigat sa kalooban ay napilitan si Hana na ipaampon ang kanyang pinakamamahal na aso at pagkatapos ay nagpa-opera na ito. Pagkalipas ng isang taon habang nagpapagaling ito sa kanyang pagkaka-opera at pagbaba ng timbang ay nagawa ni Hana na talagang mabago niya ang kanyang buong katawan. At talagang naging napakaganda at pumayat na din si Hana, at kahit na ang doktor ay talagang napahanga niya sa kanyang napaka-natural na kagandahan. At ang kanyang unang ginawa ay ang bilhin ang kanyang pinapangarap na damit, at pagkatapos ay nakita niya si Songjun kaya't sinundan niya ito sa parking lot. Napahanga ni Hana ang dumaan na delivery boy kaya't nahulog ito sa kanyang motorbike. At nang tulungan niya ang lalaki ay biglang lumapit si Songjun kaya't agad na nagtatakbo si Hana palayo. At pagkatapos ay nakabili si Hana ng isang mumurahing kotse dahil napahanga niya ng kanyang kagandahan ang ahente nito, at dahil sira ang preno ay bumangga naman siya sa isang taxi sa daan. Ngunit dahil sa kanyang kagandahan ay naging mabait sa kanya ang driver pati na ang pulis. At dahil hindi niya kamukha ang picture na nasa kanyang ID ay dinala na lang siya sa police station upang hintayin si Jungmin na may release siya, ngunit kahit ang kanyang best friend ay hindi siya nakilala. Ngunit nang ipakita niya ang kanyang tato na Hakuna Matata kaya't sa wakas ay naniwala na si Jungmin sa kanya. Tuwang-tuwa ito nang makita niyang buhay pa din si Hana at dahil sa tulong ni Jungmin ay nakagawa si Hana ng kanyang bagong identity bilang si Jenny na isang Korean-American na mula sa California. Pagkatapos ng kanyang isang taong pagkawala ay muling nag-audition ito upang maging secret na vocalist ni Ami, ngunit sa halip ay nagkaroon siya ng recording contract sa kumpanya. Ngunit nakilala ni Songjun si Hana at inakala niya na nahuli na siya ng direktor kaya't agad itong nag-iiyak, ngunit nakilala lang pala siya na isang babae na palaging sumusunod sa kanya. At pagkatapos ay ipinakilala siya ni Songjun sa kanyang ama na nagmamay-ari ng record company, at sumang-ayon ito na edebo ang bagong pangalan ni Hana bilang si Jenny. Samantala ay natatakot si Ami na mabubunyag na ang kanyang lihim na hindi talaga siya marunong kumanta kaya't hindi nila ni-release ang second album nito. Upang makita si Hana ay pinuntahan nito ang tatay ni Hana na nasa mental hospital, dahil naisip niya na dadalawin nito ang kanyang ama.
Habang ginagawa ni Hana ang kanyang bagong kanta ay hindi nagustuhan ni Songjun ang pagbabalewala ni Hana sa kalidad ng kanyang mga kanta. Pagkatapos ay ipinakita ni Songjun ang video ni Hana at sinabing wala pa ding makakapantay sa galing ni Hana sa pagkanta. Napaka-espesyal ni Hana sa mga mata ni Songjun at wala itong kaalam-alam na si Jennie ay si Hana. Gusto nang umamin ni Hana kay Songjun ngunit naniniwala naman si Jungmin na walang lalaking magkakagusto sa isang babaeng nagpa-plastic surgery. Habang nagdi-dinner sila ni Songjun sa bahay nito ay biglang nakita ni Hana ang kanyang aso, nagkunwari si Hana na hindi niya kilala ang kanyang aso. Ngunit biglang tumalon sa kanya ang aso kaya't nagulat at napahanga si Songjun sa kanya. Habang papauwi ay tinanong ni Hana si Songjun kung ano ang masasabi nito tungkol sa plastic surgery, sinabi ni Songjun na ayos lang naman sa kanya basta't hindi niya girlfriend ang gumawa nito kaya't nalungkot si Hana. Samantala ay nabalitaan ni Hana na na-hospital si Jungmin dahil sa pagkaka-overdose sa biniling sleeping pills sa boyfriend nito. Kaya't agad na nagtungo si Hana sa office ng lalaki at sinaktan niya ito sa elevator, kaya't nang makita sila ni Songjun ay sinuhulan nito ang lalaki at pinunit nito ang damit ni Hana upang makaiwas sila sa iskandalo. At dahil sa magulong itsura ay naguluhan na din sila sa mag-uumpisang concert ni Hana. Sinabi ni Songjun na mas titingnan ng mga tao ang boses ni Hana kesa sa suot nito, hindi siya naging confident nung unang ngunit bigla namang nag-hit ang kanyang first single na Maria. Pagkatapos ng concert ay nagtangka na sa kanya si Songjun ngunit tumanggi si Hana dahil naalala niya ang sinabi ng doktor na malalaman nito na nagpa-implant siya. Habang natutulog si Hana ay napansin ni Songjun na may pagkakamuka ang simbolo ng Hakuna Matata ni Hana at Jennie, kaya't agad na naalala nito ang lahat ng mga pangyayari. At sa araw ng release party ay isinama ni Ami ang ama ni Hana, upang ibunyag ang kanyang tunay na pagkatao. Dahil wala nang magawa ay hindi na lang nito pinansin ang amang may sakit, nagalit si Songjun dahil sa kawalan niya ng malasakit sa matanda. Pagkatapos ng party ay sinabi ni Songjun kay Hana na alam na niya ang katotohanan, at hindi niya mapapatawad ang pagsisinungaling nito. Inamin ni Hana ang pagmamahal niya kay Songjun at ang kanyang pagpapa-opera upang mahalin din siya nito. Bago ang concert ay binantaan sila ni Ami na ibubunyag nito ang lahat ng panloloko ni Hana maliban na lang kung ika-cancel ni Songjun ang concert. Kahit pina-cancel na ng ama ang concert ay nanindigan pa din si Songjun na ituloy na ni Hana ang concert hindi para sa mga fans o kahit sa record company ngunit para na lang sa kanyang sarili. Bago mag-perform ay nakita ni Hana na kinaladkad palayo ng mga guard ang kanyang ama sa kanyang harapan. Sobrang nadurog ang puso nito sa kanyang nakita kaya't pinigilan niya ang mga guard at habang umiiyak ay inamin niya sa lahat na hindi siya si Jennie at siya ay si Hana na isang pangit at matabang babae. Pagkatapos ay humingi siya ng tawad kay Jungmin dahil sa pang-iiwan niya dito at sa kanyang ama nang dahil sa kanyang career. Pagkatapos ay iplinay ni Songjun ang dating matabang si Hana na kumakanta kaya't nagulat ang lahat ng mga manunood. Kaya't naantig ang lahat ng mga ito dahil sa kanyang ginawang pag-amin at hinangaan siya ng lahat dahil sa pagsasabi ng kanyang tunay na katauhan. At habang umiiyak ay biglang sinabi ng delivery boy na okay lang kaya't nagsabi na din ng okay lang ang lahat ng mga tao. Naiyak na din si Hana at kinantahan siya ni Jungmin, napaiyak din si Songjun at naantig ang ama nito nang makitang inakap ni Hana ang kanyang may sakit na ama. Hindi na niya ginamit ang pangalang Jennie at muli niyang nirelease ang kanyang mga kanta sa tunay niyang pangalan na Hana, at naging isa na siyang pinaka-successful na music artist. Napagtanto ni Songjun na kaya siya nahulog kay Hana ay dahil sa pagiging inosente nito. Pagkatapos ay dumami na din ang kanyang mga fans, at naging maayos na din ang kanyang relasyon sa kanyang ama sa kanyang best friend at sa lalaking pinakamamahal niya na si Songjun. At ipinakita sa huli na nagpunta na din si Jungmin sa surgeon upang magkaroon ng extensive plastic surgery. At dito na po nagtatapos ang ating movie. Mag-subscribe ka na po Lods para sa magagandang mga movie na katulad nito, at pakiclick mo na din ang notification bell at mag-like ka na din upang matulungan mo ang ating channel. Maraming salamat po sa iyong panonood at pagtulong. Ingat po palagi Lods. God bless.